Okay, so TV muna yung pag-uusapan natin ngayon. At kung nakita ninyo yung post ko sa Facebook page ng Solitech Reviews, sinabi ko doon na yung i-review natin TV ngayon, yung pinakamagandang TV so far na nasubukan ko. As in, natalo nito lahat ng iba pa mga TV na na-review natin before. Ito yung TCL C755 QD Mini LED 4K TV. So pag-uusapan natin yung mga top features ito, kagaya na lang ng kanyang 144Hz na variable refresh rate, yung kanyang AI PQ processor, at kung gaano ba kaganda talaga yung quality ng display nitong TV na to. So, samahan nyo ko. So, ito guys, yung box ng TV na to, sobrang laki talaga. Lalo na siguro yung pinakasagad na size nitong C755 na 98 inches. Pero, if ever naman na ayaw nyo nitong 75 inches, meron namang mas maliit na size, 65 at 55 inches. Kapag tatanggalin nyo na guys sa box itong C755, siguraduhin nyo lang may kasama kayo. Hindi talaga to kaya na mag-isa lang. Sa case nitong 75 inches, hindi enough yung dalawa lang kayo. Tatlo talaga kami, and medyo nahirapan pa kami kasi ang bigat talaga, 59 kilos to be exact. At syempre, nandun yung ingat na ingat talaga kami kasi baka ma-damage namin yung screen. After unboxing, wag na wag nyo kakalimutan tanggalin yung mga protective plastic sa bawat gilid ng TV at sa mismong screen, kasi napaka-reflective kung hindi nyo tatanggalin yan. Dahan-dahanin nyo lang yung pagtanggal para walang maiwang residue o mga plastic sa iba't ibang parts ng TV. Ito pala guys yung remote ng C755. Makikita nyo na meron ng mga dedicated buttons para sa Netflix, sa YouTube, at sa Amazon Prime. Kung papansinin nyo din yung stand ng TV na to, kakaiba. Ergonomic naman at parang stand lang ng monitor ng PC natin. Merong cable management tayo makikita sa may likod para hindi nakakalat yung mga kable. Merong TCL logo sa gitna sa baba at Onkyo branding sa may right side sa baba. Mapapansin nyo din na talagang sobrang nipis na mga bezels nitong C755, kaya napaka-modern, napaka-futuristic na itsura. Sa tingin ko makakasabay pa rin yung overall na design ng TV na to kahit pa lumipas ang 10 taon. Okay, so una natin pag-usapan sa TCL C755, yung kanyang QD Mini LED display or Quantum Dot Mini LED display. So, define muna natin guys, ano bang advantage kapag yung panel na ginamit ay quantum dot display. So, kapag quantum dot display, mas accurate yung color reproduction na tamang-tama para sa isang TV. Plus, kapag quantum dot, mas mataas yung peak brightness, kaya itong C755 ay aabot ng 1,600 nits yung peak brightness na malaking tulong sa HDR experience natin. Maliwanag man o madilim yung kwarto, sigurado tayo na mas realistic at detailed yung makikita natin dito. Mas energy efficient din yung quantum dot, mas mahaba yung lifespan, at mas less yung prone sa burn-in na talagang kinatatakutan natin sa mga AMOLED or OLED displays. Kapag sinabi namang Mini LED, may precise control tayo sa pag-dim at pag-brighten ng screen, kaya sa mga scenes na mataas yung contrast, mas enhance yung image quality dito dahil nababawasan yung pag-spill ng liwanag sa iba't ibang parts ng details. At itong C755 ay merong 500 plus local dimming zones. At dahil nga QD Mini LED display yung ginamit dito sa C755, supported nito yung mga IMAX enhanced movies. Kakaunti pa lang yung meron yan, kaya kapag nanood tayo ng mga IMAX enhanced na mga movies, naku, talagang sobrang linaw talaga. Parang theater-like na yung quality. May support din to sa HDR10 Plus at Dolby Vision contents. Ngayon, pag-usapan naman natin yung AI PQ Processor 3.0 na meron dito sa C755. Itong AI PQ Processor 3.0 ay madaming AI features. Kagaya na lang ng AI contrast para ma-optimize niya dynamically yung contrast ratio, brightness at darkness levels para perfectly balance yung light and shadows. Meron din tayong AI Color, AI MEMC, AI Clarity, at AI HDR. At dahil sa pinagsama-samang mga technology na yan dito sa C755, isang word lang talaga
yung masasabi ko para ma-describe yung overall na experience ko sa TV na to. Malupit. Pinaka-sharp, pinaka-bright, pinaka-color accurate, at pinaka-immersive na TV so far na nagamit ko. Talagang pop na pop yung kulay kahit sang angulo ka pa pumwesto. Ngayon, pag-usapan naman natin audio quality nitong C755. Usually, kapag bibili tayo ng TV, Android TV, ganyan, yung built-in speaker, hindi talaga maganda. Kasi nga built-in eh. Parang freebie na lang yun. Pero ibahin itong sa C755. Para ka nang may dedicated na speaker. Ganun kaganda yung quality. So, meron tong Onkyo plus Dolby Atmos plus DTS Virtual X. So, malakas na yung volume at bass. Clear yung quality. Realistic experience at immersive yung sound quality. Para bang meron ka ng home theater dito pa lang mismo sa C755. At napakasarap ding mag-games dito, lalo na kung meron kang Nintendo Switch, meron kang gaming PC na gusto may connect dito para sa mga AAA games na dinownload mo, o kaya meron kang PS5 kasi meron tong 144Hz na variable refresh rate. Meron din tong AMD FreeSync Premium Pro at Game Master 2.0. Naka-Android 12 tvOS na rin tayo dito. So, meron tong Play Store. Pwede tayong mag-download ng iba't ibang mga applications. Meron tong AirPlay at Chromecast. At napakadami pang features itong TCL C755 na sa tingin ko kayo na lang mismo yung dapat na makadiscover. So, if ever na gusto nyo itong mabili, nandiyan yung link sa description box sa baba. At maraming salamat sa TCL Philippines sa pag-provide ng TV na to para ma-experience ko at may share sa inyo. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para dun sa mga naghahanap ng bagong TV. At kung tatanungin niyo ako kung marirecommend ko ba to, obvious naman. Yes na yes. Napakaganda ng TV na to. So, yun na guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.